Sa likod ng asul na dagat at mapaglarong alon, may mga kwento ng pagsisikap na hindi nakikita. Mga kamay na sugatan sa paghawak ng lubid, mga matang nananabik sa pag-uwi, at mga pangarap na inaagos ng bawat hampas ng tubig. Alas 5 pa lang ng umaga, pumalaot na kami. Ang langit ay may bahid pa ng dilim, at ang dagat ay tahimik. Kasama namin ang isang mangingisdang mulanayin na sa paglaot ay walang kasamang naghihintay sa kanya sa pangpang. Tanging ang dagat at ang bangka ang kanyang kabiyak, at ang mga isda ang kanyang kabuhayan. Habang lumalayo kami sa pangpang, ramdam namin ang malamig na simoy ng hangin. Pero sa loob-loob namin, alam naming hindi ito magtatagal. Sa pagtaas ng araw, kasama nito ang init na unti-unting magpapahirap sa amin sa gitna ng laot. Tatay, anong tawag mo dito? Ug-ug. Ug-ug? Minsan hindi ug-ug. Gad-gad ang tawag dito. Gad-gad. Mas kilalang gad-gad yan eh. Para saan po naman yan? Panghuli ng ano po? Huli na lumahan, galunggong, ganun. May tamban. Hindi man pare-pare masiba dito. Sabagay sa dami. Baka makahuli ng galunggong, ay tamban ang masiba. Itatapon yung tamban. Sa loob ng bangka, walang lambat na inihahagis. Tanging panggadgad lamang na nakapulon at puno ng mga biwas. At dahil na rin sa panahon, ay wala kaming pain na inaasahan. Si tatay, tinatanggal niya yung, ano po tawag dito, biwas po ba? Biwas. Tama po, ayan. Tinatanggal niya yung biwas para lahat ng yun mapunta dun sa ilalim at makakuha ng isda. Wala pang isang oras, ay may sumibad na sa pain na umabot naman sa 3 piraso. Ang galing! Ganun pala yung nagalaw-galaw! Ang galing! Oh my gosh! Ayan. Ayan. May 1 kilo na yata. Wala pa ata. Ay. Maya-maya lang ay naghintay ulit kami ng ilang oras para makahuli. Sa paghihintay ay ramdam ko na ang bigat ng araw sa aking batok. Parang tinutusta ng init ang balat ko habang ang pawis ay dumadaloy sa aking noo. Walang kahit anong lilim sa gitna ng dagat, walang pagkakataon na makakapagpahinga. Ang hangin kanina'y malamig, ngayon ay mainit na rin. 65 yata ang pinakamahal. Yung tambakulis, mulyasan. Kilo ng isda, kilo. Ang kilo ng isda. Ngayon, baka yun na yung mga 230. Ilan taon na po kayong nagaganito? Nagpangingisda po? Simula pagkabata? Mahigit na akong 6 na taon. Sumama na ako sa tatay ko. Bata pa po. Nagsimula na si tatay na Simula na ako sumama. pangingisda. Malimit nga ako, suka na suka. Wala ako. Noong unang experience mo, tatay. Nagatiyaga naman ako, miski ako nakasuka, basta ako masama. Kaya siguro, hindi na ako nakatapos pag-aral. Pag minsan po naway po talaga kayo ng walang isda na huli? Miski isang piraso, wala. Nangyayari talaga, tatay. Nangyayari talaga yun. Ito mangyayari. Hindi nga kami makakain, walang ulam. May kanin naman, wala namang ulam. E di, lugi pa kayo, tatay, ano? Pagkuha sa Lugi? ano? Bukas ulit. Lalo na at mahalang gasolina ngayon. Tama ba, tatay? Tama. Kasi po sa sasakyang pandagat, may mga ganyan din pala po. Plaka. Tinan mo doon sa may gilid doon sa may ano, may nakalagay doon na bilog na parang sticker. Kaunahan kami magtubos nung kauna-unahan yan.
25 pesos. Pag-prangkisa ng bangka, panahon ni Morales. Mura pa po. Mura pa. Pag nagarin nyo po kayo, mga ilang taon po bago maulit-ulit yan? Isang taon lang. Yan na hindi ko na ni-renew. Kala ko ito'y mawawala na sa akin bangka nito. Bakit ano bang nangyari? Paano mo nasabi na ano? Ay, bibinta ko sana nga ito. Oh. Anong dahilan? Wala naman. Palitan ko sana ng maliit-liit dito. Tapos hindi mo siya nabibinta. Tsaka may pangyayari na pulaang. Sila naman ay wala. Ilugi naman ako. Halimbawa po, bagay ganito na hindi pa na-renew yung prangkisa ng inyong bangka. Ano po yan? May ano po yan? May penalty po. Ibig sabihin po illegal. Bagay ganun. Oh, illegal nga. Kaya niya. 2022. Ay halimbawa po, mahuli. Pwede na ako mahuli. Pag nahuli po, ano po yung bawat taon bayaran po o may ibang... Hindi naman. Gamulta po. Multa lang. Parang mahal naman kasi multa. Parang 2,000 ata. Sa 6 na oras, sa ilalim ng araw, at sa 6 na oras ng paghihintay, 1 kilo lamang ang aming nahuli. Buhay nga ang napuhunan ko rin ay. Ang lubog ko, 3. Yung bangkang ganito, 2. Ang bagbag ko, 3 rin. Talagang mahaba ang karanasan ko rin. Kaya lang, hindi ako masyadong magaling magsalaysay ng salita. Habang pabalik kami sa Pangpang, nakita ko si tatay na parang walang bakas ng panghihinayang sa kanyang mukha. Na kahit alam niyang hindi iyon sapat, pero para sa kanya ay ganun talaga ang buhay. Mayroong pagkakataon na wala, at mayroon din namang pagkakataon na mayroon. Nang makababa siya sa bangka, wala siyang sinumang nilapitan. Tingnan natin kung gaano ba karami talaga nahuli ng tatay. Ayan o. Dali. Ayan. Mga ilang kilo to, tay, sa tingin mo? Pag pinakamarami niyan, 1 kilo. 1 kilo. Ilang piraso, tingin mo? Ganyan. Ayan. Anong gagawin mo na dito? Gasolina. Saan mo ibebenta? Wala pala maliliit yan. Doon. At nagsimulang maglakad pauwi. Dahan-dahan, tila pasan ang bigat ng bawat alon na hindi niya nahuli. Yang hindi nila alam talaga, hindi sila nabili lang ng isda. Ay inakagalitan pa kami at sobrang daw mahal magpabili ng isda. Hindi alam nila ay doon sa regatonyo na mahal ng dulo. Pero kami mura.
Mga ilang kilo po kaya yung nahuli natin? Ninyo po. Sa 3-4 Estimate nyo po mga magkano po kaya yan? siguro ito 150 ganun. Sa dagat, hindi mo hawak ang kapalaran. Ang isang araw ng paghihirap ay maaaring magbigay ng sagana o maaaring mag-iwan lamang ng kaunti. Ngunit kay tatay, hindi na mahalaga kung gaano karami ang huli. Ang importante ay may nauwi kahit papaano at hanggat kaya pa niyang pumalaot, hanggat may lakas pa siyang bumalik sa dagat, babalik at babalik siya. Dahil ang dagat, kahit hindi laging nagbibigay, ito na ang buhay na matagal na niyang niyakap.